ng mga individual, yung mga Kristiyano na merong hangarin na ang salita ng Diyos ay may pahayag, no? Dahil naniniwala tayo na ng ebanghelyo po ng ating Panginoon ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. Mahalaga pong makita natin yung pasimulang yon, yung hangarin na yun. At natatandaan ko na ang OBCM Mexico ay bunga rin po ng panalangin ng mga anak ni Nanay Elia sa California. At bunga rin ang panalangin ng isang anak niya sa Italy. Kung kaya't hindi lamang kami o tayo at yung mga kasamahan na masisipag na baga pa lang ay nandito para mag-provide itong malamig na lugar na ito. Dahil kung wala siguro itong parang telang kesame, mainit. No, baka doble o triple ang init. At syempre, kung wala yung gawain ito na ating sinaselebrate, lalong mainit. Kaya napakalaga po na maituon natin yung ating mga isipan sa kahalagahan ng araw na ito. Na una ay pinagdiriwang natin ang birthday ko. At huwag na kayo mag-abala sa regalo dahil natanggap ko na ang pinakamahalagang regalo. Kung alam niyo yung nilalaman po ng Ikalawang Korinto 15 na nagsasabi, I thank God for His indescribable gift, which is none other than the Lord Jesus Christ. Yan, kaya huwag na kayo mag-abala, no, na tanggap ko na yung pinakahigit na kaloob o regalo na pwedeng tanggapin ng isang tao. Huwag na kayong mag-isip, magregalo ng kotse, bahay, TV, dahil meron ako niyan. At kumpleto na po. At napaka dakila ng Diyos dahil hindi niya pinagkait yung regalo niyan. At pwede rin niyang iregalo sa inyo yung kaloob na tinanggap ko mula sa Panginoon. At pangalawa ay sinaselebrate natin yung katapatan ng Panginoon. No, katapatan dahil hindi basta po nangyari na meron pong ganitong gawain dito. Hindi po madali dahil dumaan po sa takbuhin na mahirap yung course po. Na punong-puno po ng mga balakid, ng mga hadlang. Kaya kinakailangan yung mga manlalaro para mangyari po ang gawain ito ay talagang handa. No? Hindi lang committed, kundi meron pong pagsisikap, no, sa kabila po ng kahirapang yan. At hindi po madali mag-put up. At sa loob po ng 3 taon na na-organize itong church na ito, ay marami pong pagsubok na dinaanan. Hindi lamang po yung pwesto. So, dati itong lugar na kinaka-pwestuhan natin ay lugar ng mga alagang hayop ni Brother Marlon, na siguro kung sasabihin natin maglalagay ka ng church, eh parang hindi akma dahil po sa amoy niya. No? Kumbaga, yung mga taong imbitahin mo baka hindi dumalo dahil doon. Pero unti-unti, dahil nakita ng mga kapatid na tumanggap sa gawain ito yung pangangailangan, yung mahalagang pangangailangan, finorgo nila yun. Di bali, pastor, yan ay aalisin namin. Kaya nawala na po yan. Dati dyan, kumpleto rin dyan ng alaga ni Marlon. At hindi po maalis yung amoy na yon, na hindi kaaya-aya sa mga tao na ang pakay po manambahan. Pero sabi ko nga, nakita ng mga kapatiran dito ang kahalagaan, ang higit na kahalagaan ng gawain to. Kaya unti-unti rin nawala. Siguro hindi naman sila naghirap.
kundi lalo pong ipinakita ng Diyos sa kanila ang pagpapala na nakalaan sa mga taong nililimot ang mga bagay na nauukol sa kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon. So, mahalaga po yun. At naniniwala ko na ang pamilya nito na ginamit ng Panginoon, yung sambahayan na ito, dahil nag-start po sa Kubo, dito sa lugar na ito, at dala po namin, pinagsikapan ni Brother Bong, dahil last week ay sinukat-sukat po namin ni Brother Marlon, yung lugar na yon, na wala pa pong fix na agreement kung paano mapapa sa atin o mapupunta sa gawain ng Panginoon. Basta sinasabi niya lang, ayan, pastor. Ako naman, ayan, sige. Kaya sinukat namin at pag-uwi ko excited ako. Nagdala-dala ko po yung balitang yon at maga pa lang ay tinawag ko na si Brother Bong at sabi ko, gumawa tayo ng site development plan. Sabi niya, pastor, mamadaliin ko po ito. Kaya kagabi naman, pupunta kami sa mall, sabi ko, Sister Epi, bili tayo ng frame. At kaya nga po, asa na ba yan? Gusto ko ipakita. Gusto ko ipakita. Ito po yung vision na yung pananaw po. Yan. Ito po yung floor plan ng OBCM Mexico na kung saan siguro simula ngayon hanggang sa next year ay makikita po natin yung katuparan. Yan, mahalaga pong makita natin yan. Kaya binibigay ko na ito kay Brother Marlon para hindi po manatiling drawing o pangarap, kundi siya po ay magiging katuparan ng pananampalataya na itinatag ng Panginoon ang gawain ito dito. At sa gitna ng mga tao dito sa lugar ng Culubasa, Mexico, Pampanga. Naniniwala akong mahal ng Panginoon ang lahat ng tao dito sa lugar na ito ng Mexico, Pampanga. Tama po ba yan? Kaya nga nandito kayo eh. Diba? Galing pa ng Aritao, Bulacan, ng Maynila. Abay, ang ating pong pagparito ay hindi dahil sa birthday, anniversary at may pakain. Sana wala pong, kundi ang amin pong panyaya ay naparito tayo upang makisa, makibahagi sa ginagawa ng Panginoon sa lugar nito ng Mexico, Pampanga. At siguro sa hindi na naalala yung panahon, ay makikita na po natin yung lugar na yun kung saan magkakaroon po ng maayos na pananambahan. At maimbita natin yung mga kaibigan at yung mga okasyon ay doon na po gaganapin at lagi nating itataas at pararangalan ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya sa ating pong teksto na binasa na makikita po sa sulat sa mga taga-Hebreo 12, at mahalaga po na maunawaan po natin yung sumulat na ito, ang kanyang layunin, ang kanyang hangarin. Dahil siyempre, katulad ni Brother Nobby, nagpadala siya ng LBC, sumulat siya kay Marlon, sumulat sa akin. At pinapaabot niya ang kanyang kalungkutan at pagpapaabot ng kanyang kalagayan na hindi siya makakarating, hindi dahil sa ayaw niya, kundi gusto niyang balansihin yung kanyang buhay dahil baka, sabi niya, baka magkatotoo, pastor, yung sinasabi niyo na lagi natin siya nakakasama at nakikita, pero pag uwi niya, baka wala na siyang asawa. Yan. So, mahalaga po, di ba, na pinapaabot niya yun at maunawaan natin. Kaya itong sumulat ng aklat ng Hebreo, meron din po siyang layunin na iniisip bakit niya sinulat yan. At sana po, ika niya na matapos nating mabasa itong sulat na ito, gusto niya mangyari,
sa ating paglilingkod sa Diyos,